Live na po tayo. Kaya announce natin sa mga group chats natin. Yung mga mahihilig sa kingdom expansion, kingdom message. Hali po kayo. Marami naman akong mga friends sa inyo eh. Pwede pa kayo mag-comment. Pag-uusapan po natin ang kingdom of God. Baka mayroon kayong masisilip na addition sa inyong module. So, hindi rin sayang. Di ba? Alright. Hello. Ay. Paki-share na lang ang ating link sa mga group chats natin. Hindi po tayo nagpipreach o nagpapaliwanag dahil po gusto natin paligsahan sa kanino man. Kaya po tayo nagpapaliwanag o nagpipreach para po for the profit vital, para pakinabangan ng lahat. Hindi sa ano pa mang dahilan na personal o pag-promote ng sarili. Alright. Una sa lahat, gusto ko pong maunawaan natin ang mga basic o mga pangunahing buhay sa Kingdom of God. Ayon sa Bible, kumusta ang aking boses dyan, Pastor Jack namin? Andyan, Pastor Jean. Yan, Pastor James. Sino pa nandyan? Alright. Una sa lahat, gusto ko pong maunawa natin lahat na sang-ayon mismo kay Jesus, iba po ang kaisipan o kaugalian ng mga nasa Kingdom of God kaysa dito sa tao o sa human o sabi ng iba mundo ni Cesar. Halimbawa, kamusta ang aking boses? Ay, mahina ang response dito. Halimbawa, dito sa ating panguunawa sa kingdom sa lupa, ang ating mindset ay sabihin, pag nauuhaw ka, ganito sasabihin mo, gusto ko ng tubig o gusto ko uminom kasi nauuhaw ka. Yan po dito sa mundo. Tulad nito. Sa Kingdom of God, walang word na ganun. Words. Wala pong mga salita na ganyan sa Kingdom of God. Sa Kingdom of God, pag nauuhaw ang tao, doon, ang sasabihin niya, umiinom ako. Sa Kingdom of God, kapag may sakit ang tao, hindi po maririnig ang mga salita na gusto ko gumaling. Wala pong ganyan. Wala pong ganyang pananalita sa Kingdom of God. Sa Kingdom of God, pag gusto mong gumaling, kumbaga, ang sabi doon, pinagaling ako. Ganyan sa Kingdom of God. Kaya sabi sa unang Korinto 2:24, hindi sinasabing, Lord, pagalingin mo ako. No, sabi ng Lord, pinagaling ka na. Sa Kingdom of God, wala po yung salita na gusto kong pagpalain. Wala pong ganyan. Sa Kingdom of God, doon na nandito rin, ang salita ay pinagpala ako. O ako ang pagpapala. Ganun po sa Kingdom of God.
So kung ang kingdom of God ay unawain natin sa ating human understanding, magre-rely tayo sa sinasabi nilang mga Bible scholars. Pag sinabi mong, ito sabi ng Bible scholars Sa kingdom of God, wala pong Bible scholars. Wala. Sa kingdom of God, wala po yung may MBA ka. May PhD ka. Wala po yan doon. Hindi uso yan doon. Ang sabi pa nga ng Panginoon, ang kaalaman ng tao ay kamangmangan lamang sa Kanya. Ang sabi sa kingdom of God, tanging ang ating spiritual memory ang naroon. Kaya sabi ni Jesus, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So sa kingdom of God, wala pong Bible scholars. Wala. Sa kingdom of God, Holy Spirit po ang mind, ang kaisipan, ang aksyon, ang buhay, at ang ating kamalayan. In short, ang Holy Spirit ang ating spiritual memory. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Punta tayo sa Efeso chapter 3 bago tayo magsimula sa Kingdom of God. Kasi ang nalulungkot ako pakinggan ito mga kapatiran natin na nag-preach. Alam mo itong mga puso ng mga tao ito talagang gusto nila na talagang matanggap ng mga nakikinig ang kaharian ng Diyos. Pero alam niyo po ang old mindset natin na pinamumunuan ng Diyos ng sanglibutan, hindi po ganyan-ganyan lang. Tuso po sila. Kaya kung akala natin, binabasa natin ang scripture, tapos paniliwanag natin ayon sa Bible scholars, sa ating diploma, palakpak po sila. Dahil matagal na nilang pinamunuan ng ganong kaisipan. Tingnan mo dito. Kingdom of God. Chapter 3 ng Efeso. Ito pa. Isang verse, gusto ko may mapulot tayo, lalo na ang mga nabighani sa katuruan ng Kingdom of God. Hindi po masama na mabighani sa Kingdom of God, pero ang panlilinlang po ng old self, ng human understanding, yun ang problema. Tingnan mo sa Efeso chapter 3 verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Take now, King James Version pa. Sa mga may MBA, PhD at kung ano-ano pinangangalandakan nating diploma, pakinggan niyo po ito. And to know the love of Christ. To know. Dito muna tayo sa English dahil mahilig mag-i-Englishan tayo kahit ang mga ating members hindi man makaurawa masyado ng mga English natin. Nagpipilitan natin English. Sabi nga ni Robin Padilla, para tayo mga ipokrito tawag doon. Tagalogin mo ba'y? Dahil ang mensahe, kaya maunawaan, hindi English ka ng English para patunay, may MBA ka, kahiya ka sa Kingdom of God. Karumal-dumal, pakinggan ng ganon. Puro pride, ego, diploma dito, diploma doon. And to know the love of Christ, to know. Tingnan mo kung anong ibig sabihin, to know. When you say to know, what are you using to know? Is it not, sabi dito,
Ginosko. Pag sinabing to know sa Tagalog, sabi dito, at makilala ang pag-iisip ni Kristo na di masayod ng kaalaman. To know the love of Christ which passeth knowledge. Knowledge. Take note. Ang salitang knowledge dito sa King James Version ay salitang gnosis. Knowledge, kaalaman. Ang salitang gnosis, dito galing ang salitang science. To know, nang makilala, maalaman ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman. Ang kaalaman dito, or knowledge, scientific knowledge. Hindi alam ito ni Einstein, kapatid. Scientist, may photographic memory. Tapos pangalandakan natin sa ating post, may PhD tayo. Karumal-dumal sa kingdom of God yan, kapatid. Dahil yung knowledge na yan, scientific knowledge, mga scientist ang utak, hindi yan nila kaya, which passes knowledge. Hindi maalaman yan, sabi niya. Hindi masayod ng kaalaman. So anong kaalaman ginagamit natin? Para may pangaral at umalaman natin, may pangaral ang kingdom of God. Sabi niya, pag nagamit mo itong to know the love of Christ, which passes knowledge, sabi niya, magkakaroon ka ng fullness of God. Kapus-pusan ng Diyos. So kung tayo nang mamahagi ng kingdom, kapatid, at puro tayo ego and pride, dahil tayo may pinag-aralan, pinagsasasampal natin ating sarili actually. Pero mga hindi nakakaunawa, bilib sa'yo, palakpak sa atin. Pero sinong lugi? Tayo. Bakit? Sabi ng isang preacher, madali mag-preach, pero mahirap paniwalaan. Mabuti pang nakikinig daw, naniniwala. So, ang ating pag-uusapan, to know the kingdom using the mind of Christ. Tingnan mo. 1 Corinthians 2. Kung pinangangalandakan natin na tayo ay may mga diploma. Hindi po masama magka-diploma. Hindi po. Ako po marami akong diploma. Kung MBA lang pag-usapan, mayroon po tayo niyan. Hindi lang po sa reliyon. May master's degree po tayo sa ilang larangan ng siyensya. Pero hindi po yan ang qualification to know the love of Christ or to know the kingdom of God. Dito sabi dito, chapter 2 ng 1 Corinthians. Howbeit, sa verse 6, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world. Sila that come to naught, ibig sabihin doon sa pinos natin, pinangaral natin lagi yung version ni Moffat, sabi niya, sila na pinalayas sa trono. Mga demonyo ito, dati naghahari sa mundo, ngayon hindi na. Bakit siya naghahari? Dahil itong mga preachers natin, kasama na rin ako dati, naku, ang galing natin mag-preach sa pulpito, pero puro ego at pride, kulang sa pansin. Kaya lagi na lang, pag inimbitahan ka, Pastor, saan po kayo nag-graduate? Ano pa ang inyong qualification? Kahiya-hiya sa kingdom of God. Gayon man ay nangagsalita kami ng karunungan ng mga may gulang,
bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutan, that which passeth knowledge, hindi maalaman ng kaalaman. Ito po, sabi ng Bible. Verse 7, but we speak the wisdom of God. Hindi po ito wisdom na may PhD, may MBA, may master's degrees sa reliyon. Hindi po masama mag-aral. But kung yan ang qualification mo to know the kingdom of God, kapatid, bukas makalawa, magulat ka, dilat ang mata mo. Umaalis ka sa mundong ito kahit ayaw mo pa. Bakit? Yung mga karunungan na yung pinag-aharian ng dumating para magnakaw, pumatay at magwasak. Pero sabi ni Jesus, dumating si ako nga para bigyan kayo ng zoe, buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Zoe ang ating tinanggap, kapatid. Diyos na buhay. Buhay Diyos. Kaya ang ating pinangangaral ay wisdom ni Zoe ng ating buhay na Diyos. Hindi alam ito ng mundo. So, na-offend na kayo. Kaya ako ganito magsalita, kapatid. Dahil only king can slay a king. Hari lang pwedeng pumatay sa hari. Saul, gusto niyang patayin si David dahil nahalata niya na papalitan siya ni David. Si David, sabi niya, hindi, hari pa rin kita. Sa minsan, hinahabol nila si David. At si Saul, napagod, pumasok sa isang yungib at doon nakatulog. Kung bakit naman ang yungib na pinasok niya ay ang yungib na pinagtataguan ni David. Kaya nung hating gabi, tulog lahat ang kanyang gwardya, tulog si Saul. Gumapang si David at hiniwa ang laylayan ng kanyang kasuutan. Pagkatapos kinabukasan ng umaga, gising na ang hari. Sabi ni David, mahal na hari, kung gusto kita patayin kagabi, pinatay na kita. Ito ang ebidensya. Hiniwa ako. Tingnan nyo ang kasuutan nyo. May natanggal na bahagi. Ngunit sabi niya, mahal na hari, hindi ko po magagawa. Dahil doon, may tatlong siraulo dahil nagpakamatay si Haring Saul. Tapos kinuha nila mga ebidensya at dinala kay David. Sabi niya, mahal na hari, kami po ang pumatay sa kalaban mong hari. Si Saul. Sabi ni David, ganun? Hindi niyo ba alam na hari lang ang makapagpatay sa kapwa-hari? Pinatay niyo ang hari, kaya sabi niya, papatayin ko kayo para na rin ako ang pumatay sa hari. Ang makapag-rebuke, sabi ng Bible, sa mga propeta ay ang kapwa niya propeta. Ibig sabihin, kung pastor tayo, kapwa pastor natin magre-rebuke sa atin. Only king can slay a king, kapatid. So itong pangangaral natin, sana magising tayo. Maliban sa mga possess ng kulto na turo. So sa mga nagtuturo, pakiusap. Kaya ganito tayo mag-preach. Only king can slay a king. Pastor lang pwede mangaral at mag-rebuke sa kapwa niya pastor. Hindi para pulaan, alipustahin ng kapwa niya pastor. Hindi para siya ituwid. Dahil ang prinsipyo ng ministry na dumating tayo sa iisang pananampalataya. Alright? So, hello, magbati muna tayo. Ayan si Ate Glenda natin.
Itong mga masusugid nating na mga workers. Andyan si Ate Jo. So, andyan din si Pastor Dindo natin ng Mandaluyong. Alright, Pastor Jing, nandyan. No? Marami pang iba. Sino pa nandyan? Kung hindi man nag-a-appear dito, medyo mahina ang aking signal. Alright? Now, naunawaan nyo siguro, sana nga narinig nyo, iba po ang kamalayan ng nasa Kingdom of God kaysa tinuturo natin ang Kingdom of God ayon sa sistema ng sanglibutang ito sa paghahari. Tingnan niyo po rito. Ang mga disipulo na 3.5 years kasama ni Jesus. Yun ang mga tanong nila. Acts chapter 1. Acts chapter 1. Nung panahon na ito, buhay na si Jesus mula sa patay. Ngunit, wala pang born again. Ulitin ko po. Wala pang ipinanganak muli. Dahil, hindi pa umakyat si Jesus at ipinadala ang banal na Espiritu. Now, Acts chapter 1. Yun po. Verse 6, sabi ng mga disipulo. Doon sa upper room, 120 sila. Nagsalita si Jesus, alis ako. Okay. So, kumbaga sabi ng mga disipulo siguro, kamamatay mo lang eh. 40 days ka pa lang, nasa amin. Aalis ka na naman. Sabi gano'n. Sabi ni Jesus, sabi niya, dito sa verse 4 muna tayo. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he shall heard of me. Tagalog. Chapter 1, verse 4 ng Aklat ng Mga Gawa. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem. Kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang, narinig ninyo sa akin. So may pangako ang Ama. Verse 5, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat, kayo'y babautismoan sa Espiritu Santo na di na maglalaon pa. Ibig sabihin, buhay na si Jesus, bakit na sa langit? Wala pang nabautismoan ng banal na Espiritu Santo. Pero mga disipulo niya ito, sina Pedro nandito 120 sila. Alright? Pero tingnan mo ang sagot o tanong ng mga disipulo. Tinanong, verse 6, tinanong nga siya nila nang sila'y mga kakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian ng Israel sa panahon ito? King James Version ganito. When they therefore come together, they ask of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Ang pananalita na ito, ang conversation na ito, ay hanggang ngayon conversation or inner conversation ng bawat Kristiyano na hindi kilala ang kanilang tunay na katauhan. Ganito, darating daw ang paghahari ng Diyos. Darating daw ang kingdom. Thy kingdom come. Thy will be done as it is in heaven. Tapos tuturo natin sa ating mga parokyano, darating ang kingdom. Ito yon dahil hindi sila born again.
Ito ang mga pananalita ng wala sa kingdom of God. Ito ang pananalita ng hindi alam kung ano ang kaugalian sa kingdom of God. Sa kingdom of God, walang salita na ingat ka. Sa kingdom of God, walang salita, God bless you. Walang ganyan sa kingdom of God. Sa kingdom of God, walang salita ng kakapusan, pangangailangan. Walang ganyang salita doon, kapatid. So, kung ang pag-aunawa natin sa kingdom of God, katulad ng tao lamang, tayo mismo ay nililinlang ng Diyos ng sanglibutan. Tayo mismo. Hindi ganyan ang kingdom of God, kapatid. Yung turo tayo ng kingdom dito, kingdom doon, dahil narinig natin sa isang tao na pinatay ng dyablo kasama ng kanyang mga leaders at asawa. Dapat natuto tayo doon. Tinanong natin, alam mo yung hypnotism ng dyablo at yung mga fanaticism ng reliyon, ng doktrina na hindi alatang ng marami nagtuturo. Kapatid, matuto tayo sa kanila. Bakit sila namatay nang wala sa oras? At bakit tinuturo natin ang kaharian ng Diyos? Pero bakit kinatay sila sabay-sabay? Hindi natin pinupuluan ang kapatid natin yun. Ngunit dapat matuto tayo. Bakit nangyari yun? Oo, may sinimulan sila. Pero hindi mo ba alam na pasalamat tayo sinimulan nila? Ngunit dapat tumayo tayo sa balikat nila. Pag nakatayo ka sa balikat nila, mas mataas at malayo ang nakikita mo. Oo, may utang na loob tayo sa kanila. Nasimulan nila tayo. Kahit papano. Pero huwag kang magpasakop hanggang doon lang. Tumayo ka sa balikat nila. Tumayo ka. Tanawin mo mas malayo kaysa nakita nila. Ganyan po ang revelation. Progressive po ang revelation. Hindi po yung sunod ka lang na sunod. Marami akong mga ganyan, kamag-anak, kakilalang pastor. Hanggang ngayon, tinatangkilik at nagpapasakop dahil akala nila yun na yun. Without knowing na ang revelation is progressive. Kapatid, progressive. Umaasenso. Alright? Now, gusto ko magkaroon muna tayo ng picture kung ano ang kingdom of God. Sa kingdom of God, wala po sinasabi yung demonyo na yan, yung talagang dahilan eh. Walang ganyan, kapatid, sa kingdom of God. Walang ganyang mindset doon. Yung sa kingdom, huwag sabi na, gabi na naman, ako. Gabi na naman. Walang ganyan salita doon. Walang ganyan. May mga salita tayo dito na wala doon. Kaya, pag akyat mo doon, sabihin mo sa Diyos, Diyos ko, nakasala po ako. Ano? Ano yan? Walang ganyan dito. Dahil sa kingdom of God, wala po kasalanan. Kaya sabihin mo, Ama, nagkasala po ako, patawarin mo ako. Ano? Kailan nangyari yun? Hindi ko alam yun bakit po hindi nyo alam? Hindi mo ba nababasa? Lahat ng kasalanan at pagsasalansang mo, henerasyon mo, ninuno mo, tinangay ng anak ko sa krus, binaon sa hukay. Hindi mo ba alam? Nung bumangon siya, tinanggap mo ba? Upo. Tinawag mo ba siyang Panginoon? Upo. Ba't mo sinasabing makasalanan ka? Wala pong ganyang salita sa kingdom of God. Wala. So pag sinabi natin nagtuturo tayo ng kingdom of God, siguruhin natin ang kaugalian, kamalayan ng taga-kingdom, dala-dala natin.
Wala pong nagtuturo ng kingdom of God na totoo. Na tingin niya sa sarili niya, likas siyang makasalanan. Wala pong ganyan. Walang ambassadors ni Kristo na likas na makasalanan kapag wala. Imposible yan. Walang imbahada si Kristo na may kalikasang makasalanan. Hindi niya pwede i-representa ang kabanal-banalan na trono ng Diyos kung siya ay likas na makasalanan. At ibang pananalita doon. Hindi mo pwedeng nagkasala ako. Ano? Nagugutom po ako. Ano? Walang salitang gutom sa kingdom of God. Walang salitang sakit sa kingdom of God. Asan ka? Sabi ni Jesus, tagay-baba kayo, tagay-taas ako. Iba ang utak, kamalayan ng tagay-taas. Iba po. Wala yung, naku, ingat kayo, may demonyo dyan. Lord, manalangin tayo, di ba? Ganun tayo manalangin. Lord, salamat sa guidance mo. I-guide niyo po kami. Lolo, lola, alam ko nasa langit kayo. Gabayan niyo po kami. Walang ganyan sa kingdom of God, kapatid. Yung tuturo ka ng kingdom, tapos hainan ka ng adobong baboy, tapos sabi, naku, huwag kayo kumain niyo. Hindi po kami kumakain yan. Bakit po? Eh, baboy po yan, marumi yan eh. Walang ganyan sa kingdom of God. Ano sabi ng kingdom of God? Ipasalamat mo lahat ng pagkain at lilinisin ng Diyos yan. Kainin mo. To the pure, all things are pure. Yun sa kingdom. Sana nga, no? Nakikinig kayo. Dahil kapatid, kahit ano ang pagtuturo natin ng kingdom, ang Diyos, kung ang mindset natin ay yung knowledge, to know the love of Christ which passes knowledge, kapatid, magugulat tayo bukas makalawa. Ayaw pa natin umalis sa mundo. Pero wala na. Pinagharian tayo ng kamatayan. Dahil ang knowledge, yung ego and pride na may diploma tayo, hindi masama magkaroon ng diploma dahil kailangan natin sa trabaho dito sa world of Caesar. Pero sa kingdom of God, hindi mo kailangan yan, kapatid. Kahit hindi ka nagtapos ng grade 1, pwede ka sa kingdom of God. Kung panghawakan natin ang ating spiritual memory, ang Holy Spirit. Okay? Naku, 33 minutes na agad. Sorry, ha? Okay, diretso na tayo. Punta tayo doon sa ano ang kingdom of God. Alright? Punta tayo sa Matthew 24, verse 14. Mateo 24. Verse 14. Nandiyan pa kayo, guys. Pag-i-post nyo na lang. Nandiyan pala. Si Ate Pen natin. Nandiyan si Pastor Jack. Alright. Alright. Matthew 24. Sana yung mga youth natin makapakinig. Ha? Hindi ko po pinupula na sino man mga preachers o kapatid natin. Only king can slay king. Pastor lang po makapag-rebuke sa kapwa-pastor. Only a prophet can rebuke a prophet. Sabi po ng Bible yan. Ha? So kung nirebuke ako, halimbawa ng kapwa ko, pastor, teka, tingnan ko nga yung sinasabi niya. Teka. Oo nga naman. Malaki natutunan ko Pastor, hindi ba kita kilala? Salamat po. Hindi yung pastor na yan. Yung mga kaalaman ng sanglibutan. Alright. 24. Chapter 24 ng Mateo, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tagalogin natin. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian
sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, lahat. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Unawain natin sa kaisipan ng kingdom. Hindi po pinangangaral ang kingdom. Ulitin ko pa, hindi po pinangangaral ang kingdom of God. No. Hindi po yan pinangangaral. Ang pinangangaral ay ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Bakit? Hanggat hindi daw naipangaral sa lahat ng bansa, hindi daw darating ang wakas. Hindi daw darating. Hindi pa ako nagsabi. And sabi niya dito, and this gospel of the kingdom. Ano ang gospel sa Tagalog? Ang gospel na ito, mensahe, balita. Sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, hindi ko kinahiya ang mabuting balita, the gospel of Christ. Christ is the King, and He is the kingdom. The kingdom of God is not a place only. The kingdom of God is a person. Hindi po lugar lamang ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos ay katauhan o pagkatao. So, ang ibig sabihin ng hari dito na hindi darating ang wakas ng mundong ito hanggat ang lahat ng tao hindi naturuan kung ano ang kaugalian ng kingdom of God. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ipangaral muna bago dumating ang wakas. At hindi magwawakas hanggat hindi pinangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So wag mo ipangaral ang kingdom darating na. Ipangaral mo. Ano ang mabuting balita o balita ng kaharian ng Diyos? Ano? Para ang lahat ng bansa matuto, malaman, may pangaral sa kanila kung ano ang buhay sa kaharian ng Diyos. Sinabi natin kanina, sa kaharian ng Diyos, wala yung kulang. Sabi ni Andrew, eto 2 tinapay, 5 isda. Gaano na lang ito? Sa dinabi namin ng taong ito na pakakainin. Yan ang pangunawa ng tagaibaba. Ang pangunawa ng tagaitaas, ng hari, ng taga-kingdom, kinuha ang isda at tinapay, itinaas. Ibinigay, pakainin niyo mga tao. Nagkasya 2 isda, 5 tinapay, at may naibalik pang 12 basket. Dahil sa kingdom of God, walang mindset ng kakapusan. Ayan ang tinuturo na balita bago pa arating ang wakas. Bakit? Dahil ang patutunguhan natin ay kingdom of God. Dito pa lang dapat maranasan natin ito. Masanay tayo sa ganyan. Isang kapatid natin nagpatutuo. Sabi niya, nanaginip ako na meron akong autobiography na sinusulat nung ako'y 3 taong gulang. Huh? Okay na. Ito sinulat ko, ito sinulat ko, ito sinulat ko. Pagkatapos, paggising niya, sinabi niya sa anak niya, 62 years old na siya. Sabi niya, anak, ganito nanaginip ako. Meron daw akong sinusulat na parang poem nung 3 taon ako. Sabi ng anak niya, okay yun, mama.
Di ba? Hinanap sa library niya. May library yung anak niya eh. Executive niya yung anak niya eh. Nakita ng anak niya. Way back, kopong-kopong, 3 years old ang mama niya, isinulat nga naman ng mama niya sa harapan daw ng teacher niya. Ano ibig sabihin? Sa kingdom of God, kapatid, walang past, walang future. Sa kingdom of God, everything is now. Pag nauhaw ka, hindi mo sasabihin, inom ako mamaya. Sa kingdom of God, pag nauhaw ka, umiinom ako. Sa kingdom of God, wala yung paano magkasya ito. Walang ganyan. Sa kingdom of God, ikaw at ako ang beginning and end. Kung ano ang end, yan ang beginning. Walang nakaraan. Walang darating. Ang darating at ang nakaraan, iisa. Well, hindi nyo maunawan, it's okay. Bukas makaluwa, sigurado ako maunawan natin. Alright? Now, ang ibig sabihin, hindi darating ang wakas hanggat hindi na ipangaral ang mabuting balita ng karya ng Diyos. Sabi sa Roma 1:16, mabuting balita ni Kristo. Dahil si Kristo, karya ng Diyos. Ibig sabihin, dapat matuto ang lahat ng tao ng ugali sa kingdom. Mindset ng kingdom. Dahil, sabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita ni Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Bakit mabuting balita ang solusyon? Dahil ikaw at ako ang nakikitang balita. Anong dinidinig mong balita, kapatid? Yan ikaw. Insecurity, kulang sa pansin. Balita yan na naging tao. Takot dito, takot doon. Balita yan, kapatid, na naging tayo. Lahat na nakikita natin sa paligid, bunga natin na duminig ng balita. Masama o mabuting balita, yan ang tao. Kaya lahat ng tao na masalubong mo, sila ay guro mo. Dahil sila lahat ay balita. Pag may nakita kang mayaman, balita yan, kapatid. Pag may nakita kang mahirap, balita siya. Pag may nakita tayong sakitin, balita yan, kapatid. Kaya matuto tayo palagi. Ba't ganyan siya? Ba't ganyan ang mukha? Ba't ganyan? Ba't ganito ang buhay? Balita ang buhay, kapatid. Kung ano iniisip mo sa puso mo, ganyan ka. Death and life are in the power of your tongue. Kaya may sinasabi ang tongue because of the news, balita na natanggap natin. Kaya ikaw at ako ang nakikitang balita. Kaya ang solusyon, dahil ang balita ay salita, ang solusyon ay salita, kapatid. Ang salita na ito, tinatawag mabuting balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para buwagin ang lahat ng balita na narinig natin noon. May sakit ka, sabi ng Kingdom of God, pinagaling ka na. Naghirap ang buhay mo, ang sabi ng magandang balita, pinagpala ka na. Lahat ng utang mo bayad na dahil binayaran ni Jesus sa krus. Pero nasa iyo at nasa akin kung paniniwalaan natin ang balita. Ang buhay mo at buhay ko ay ang nakikitang balita na pininiwalaan natin. Kaya kung ano ang balita na pininiwalaan natin, ang tawag ng paniniwala, sabi ni Jesus mismo, lahat ay posible
sa sino mang naniniwala sa balita. Dahil wala kang mapapaniwalaan kung wala kang narinig na balita. Pag mahirap ang buhay natin, may narinig tayong balita, mahirap ang buhay. Kaya bukang bibig natin, mahirap ang buhay. Balita lahat, kapatid. Kaya may sakit. Kaya sinabi ng doktor, ang balita, may sakit ka. Sabi kay Ate Chris, may sakit ka, ganito, gano'n. Ayaw makinig sa mabuting balita na pinagaling ka na, magpatawan ka. Pero dahil sa balita na hindi sila pwede magpatawad, patay sila. So it's up to you, kapatid. Sa mundong ito, hindi po nakabatay ang katauhan mo at katauhan ko sa pera. Nakabatay sa balita na ating dinidinig. Now, that is the general objective. Tingnan natin. Ano ang mga specific, ang general at specific objectives ng Kingdom of God. Punta tayo sa New Testament ulit. Romans chapter 5. Mayroon tayong 30 minutes. 13. Pakinggan niyo po mabuti, kapatid. Kung hindi, alam mo ang paging marites, ay lahat yung balita. Paging inggitero, seloso, selosa, lahat po yung balita. Papirigin kami yung balita na yan. Siyempre, no, takot balita. Ang kapayapaan ay balita. Ang pag-ibig ay balita. Kasi ang Diyos ay balita. Salita siya. Walang balita na hindi salita. Lahat nalalang sa pamamagitan ng balita o salita. So, ang solusyon, mabuting balita para buwagin ang mga masamang balita. Alright? Mabuting salita. Verse 17, chapter 5. Tingnan natin ang general objective. Alam niyo po, nagdi-design tayo ng course ng araw dahil may master's degree tayo doon. Pag nagdi-design ng isang course, may mga modules tayo. Dinidesign. Isa sa pangunahing object o pangunahing gawa ng pag-design ng course o module ay ang general objective. General objective, paniwala kayo mo. Pagkatapos ng pagtuturo na ito, ng course na ito, ang mga estudyante ay matututo ng ganito. General objective. At pagkatapos ng kurso na ito, matututunan nila ang mga specific objectives. Ganyan po. Kung nag-aaral kayo sa paaralan, ha? Isa tayo sa mga nagdi-design ng courses ng araw. Yun ay kaalaman ng tao na nagagamit natin ngayon sa kaharian ng Diyos. Ha? Alright. Tingnan natin sa Romans chapter 5, verse 17. Sa King James Version. For if by one man's offense, death reigned by one. Tagalogin natin. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid may paghahari si kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan ng isa, pagsuway ng isa. Ibig sabihin, ang isa na ito, na simula ng lahi, nagsuway. So, lahat ng sumunod na lahi o anak, siyempre kasali sa kanyang pagsuway, at ang pagsuway na yun nagbigay ng paghahari kay kamatayan. So, lahat ng lahi ng isang tao na yon ay pinagharian ng kamatayan. Kaya sinasabi, hiram lang daw ang buhay. Totoo yun. Kung yan ang iyong paniniwala, totoo yan sa iyo. Sa mga hindi naniniwala, hindi yan totoo sa kanila. Kasi success
is the fulfillment of transferring knowledge. But knowledge is not intelligence. Wala tayong time. Now, tingnan niyo po. Sa Tagalog, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasagaran ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid bagay, si Hesus Kristo. Sa King James Version, kunin natin ang general objective ng kingdom. For if by one man's offense, death reigned by one, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa na simula ng lahi. Much more, higit pa doon ang paghahari sa buhay. So, ang general objective ng kingdom is to reign in life. Ulitin ko po. Ang general objective ng kaharian, kaya tinuturo ang kanyang mabuting balita dito sa mundo bago matapos ang sanglibutang ito ay maghari sa buhay. Ano ang buhay? Ano ang sinasabing paghahari sa buhay? Kapatid, please. Kahit wala kang pinag-aralan, kung makinig ka, maunawaan mo ito. Kapos ka ba, kapatid? Kinakapos ka ba? Sabihin mo, oo, kinakapos ako. Hindi ba yan balita? Saan mo natutunan yan? Hindi ba isinalin ang knowledge o kaalaman na yan sa'yo na mahirap ang buhay? Hindi ba gaya ay balita? So, ang kakapusan ba ay balita o hindi? Ang buhay ba na mahirap balita o hindi? Talk to me! Balita lahat yan. Pinaghaharian ng kahirapan. May sakit ka ba, kapatid? Balita yan. Bakit? Totoo naman na. Sira ang kidney ko, ha? Totoo naman na. May arthritis ako, ha? Ayan o, sabi ng doktor, ayan o, mayroon pang CT scan, mayroon pang ganun eh. Ayan o. Balita nga yan. Tumingin ka sa dagat. Sa umaga. Tingnan mo ang dagat. Blue ba o puti? Blue, di ba? Bakit blue? Dahil yan ang balita sa iyo na ang dagat blue. Sandukin mo! At tingnan mo kung blue. Balita lahat, kapatid. Kaya sabi, sira ang iyong kidney. Mayroon kang ganito, ganon. Dahil yan ang balita na dininig mo. Kaya tingin mo ganyan. Kung mabuting balita ang narinig mo at tinanggap mo, ang tingin mo sa iyong kidney, buo, kapatid. Sinabi niya, pinagaling ka na. Ang lahat ay balita. Pinaghaharian tayo ni kamatayan dahil sa balita na nagkasala si Adan. At tayo ang lahi ng unang Adan. Kaya tayo likas ng makasalanan. Dumating si Grasya. Niligtas tayo sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. Binaon ni Jesus ang iyong lumang katawan ng makasalanan, puno ng karumihan. Pero niligtas ka, ang mindset mo, likas ka pa rin makasalanan dahil sa balita na hindi natanggal. Tingnan mo ang bagong balita. Sabi niya rito, lubapang magsipaghari sa buhay. Narinig mo ba ang balita na maghari ka sa buhay? Pag naghari ka sa buhay, mayroon ka bang
pananalita na mahirap ang buhay. Sa kingdom of God, walang salita na ganyan. Pag narinig mo ang mabuting balita na maghari ka sa buhay, masasabi mo kaya na may sakit ka. Talk to me. Lahat ay balita, kapatid. Kaya ang solusyon ay balita. Balita ang solusyon. Lumabang magsisipaghari sa buhay. Sa King James Version, ganito ang specific objective. Isa sa mga specific objectives. Much more they which receive abundance of grace. Abundance of grace. Kasaganaan ng biyaya. Ano ang grace? Sila nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Ano ang biyaya, kapatid? Ang grace. Tingnan mo sa Strong's Dictionary mo, o kaya kahit sa Google, ang grace ay charis. Ang ibig sabihin ng charis ay hindi po unmerited favor. Hindi po yan. Ang ibig sabihin ng grace. Ang unmerited favor is about grace, but it is not the grace of grace. Ang grace ay divine influence upon the heart. Banal na pagkahawa sa puso mo, hindi sa utak mo. Banal na pagkahawa. And the reflection in the life. Banal na pagkahawa. Sino ang banal? Talk to me. Pag ikaw at ako ang tubig na ito, patakan mo nga ng kaunting tubig alat. Tingnan mo kung hindi siya umalat. Pag nahawaan ka ng kabanalan ng Diyos, kapatid, sigurado lahat ng hindi banal sa iyo nawawala. Subukin. Pasok ka sa kwarto na madilim, kapal ng dilim. Sumindi ka ng maliit na palito. Tingnan mo kung may naiiwan na kadiliman. Iyan ang divine influence. Banal na pagkahawa. Yan ang grace. At dahil diyan sa banal na pagkahawa, ikaw daw ang refleksyon, salamin ng buhay o ng Diyos. Yan specific objective. But he who receives abundance of grace, hindi sinabi, he who receives the abundance of grace. Wala pong salitang the. Abundance of grace lang. Bakit? Dahil ang abundance na ito ng grasya, walang limit. Ang ilan sa atin nagpipreach, sasandok lang ng isang tinidor o isang kutsara ng banal na pagkahawa. Pinagpala ako. Pero salitang pinagpala dahil nakatanggap o natanggap siya sa trabaho. Isang kutsara lang yan. Patutungan tayo sa pulpito. Pastor, pinagpala ako. Bakit po? Naku, ang utang ko po, nabayaran ko na. Well, good. Yan ang mga isang kutsara lang na banal na pagkahawa. Paano ngayon kung ikaw na nagpapautang? Mas higit ba ang nakuha mo? Banal na pagkahawa. Paano nakuha mo isang drum? Hindi ka kaya may negosyo, may mga sinisweldohan na. So anong kinukuha mong grasya? Isang kutsara, isang baso, isang planggana, isang drum? Alin? Nasa iyo. Paniniwala mo ganyan lang. Di, yan lang. Likas kang makasalanan. Eh di, yan ka lang. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Lord. Yan. Pero Kristiyano tayo. Punta tayo sa paraiso. Pag namatay tayo, punta tayo sa langit. Hindi mo alam. Di, ang kinuha mo isang kutsara lang.
Paano ko sasabi ni Pablo, nagdedesisyon ako kung aalis ako sa mundong ito o hindi. Pero alang-alang sa inyo na hindi pa natatapos ang misyon ko, titigil ako sa mundong ito. Ibig sabihin, siya nagkukuman. Siya ang nasusunod. Kung aalis siya sa mundong ito o hindi, naghahari siya sa buhay. Alam ni Pablo, sinasabi niya. So nasa atin, gaano karaming banal na pagkahawa ang gusto natin. Sa linggo, patutuo na naman tayo. Pero ang patutuo natin nakabatay sa isang kutsarang nakuha nating banal na pagkahawa. Paglunok mo ngayong araw na ito, wala na bukas. Paano ngayon? Kung hindi ka kumuha ng isang drum, lumublog ka sa banal na pagkahawa at hindi ka alis doon. Hindi mo na kailangan kumuha pa. Naroon ka na, hindi ka umalis. Yan ang ibig sabihin, abundance of grace. Kasaganang ng biyaya, a specific objective of the kingdom of God. Now, alas 7:01 na. Sorry guys. Okay, sunod natin. Tapos na tayo. For if by one offense death reigned by one much more, they which receive abundance of grace and of the, ito na may dana, gift of righteousness. Pag sinabing the, iisa lang ito kapatid. Gift of righteousness. Sa Tagalog, kaloob ng katuwiran. Itong the righteousness, iisa lang ito. Diyos lang meron ito. So, kung ikaw at ako ay tumanggap ng the gift of righteousness, ang righteousness mo hindi higit sa righteousness ko. Isa lang ang righteousness, kapatid. Hindi ito katulad ng grace na pwedeng 10% lang kunin mo. Pwedeng 100%. Pagdating sa righteousness, kapatid, at tinanggap mo ito, you are the righteousness of God. Dito hindi tatalabang anumang sandatak sa iyo at anumang salita laban sa iyo. Ito ang katuwiran ng Diyos. Ikaw at ako. Pag tinanggap mo ito, huwag mong tatawaran katulad ng grace na isa lang ang righteousness. Isa lang ang righteous ang Diyos. He who received the gift of righteousness shall reign in life. Yan ang paghahari ng karya ng Diyos. Tinanggap mo ba? Tanggapin natin, kapatid. Maari sa grasya, sa ngayon kailan natin isang baso. Kaya pinagaling ka ako, kaya pinagaling ako, pastor. Pinagaling talaga ako. Purihin ng Diyos. Yes, you receive. Natanggap mo ang banal na pagkahawa. Kaya hindi ka tinablan. Ngunit pag inom mo ngayon, siguruhin mo oras-oras umiinom ka. Dahil pag bukas niya mo na inom, babalik yan. Abundance of grace, banal na pagkahawa, kasaganaan ng banal na pagkahawa. Huwag kang bibitaw, lumangoy sa kasaganaan ng biyaya, kapatid. Huwag kang umalis. Sandok ka ng sandok, hindi ka pwede lumangoy. Minuminoto, inumin mo ang banal na pagkahawa hanggang sa masabi mo, ako ay banal. Ang nakakakita sa akin, nakikita ang banal na Diyos. Yan! Hindi ka na sumasandok. Lumalangoy ka na sa banal na pagkahawa. At kailangang tanggap natin na tayo ang katuwiran ng Diyos na nakikita sa mundong ito. The fullness of God in the flesh. May problema ka ba? Tingin mo ba sa kapatid mo? Tingin ba natin sa kapwa natin? May buhay Diyos.
makasalanan. Kapatid, tandaan mo, kung tumanggap tayo ng gift, the gift of righteousness, hindi pwede tingnan mo yan na makasalanan. Dahil wala kang may bigay kundi ang sarili mo. Wala kang makita sa mundong ito kundi ang sarili mo. Kaya kung tingin mo mayaman ka, wala kang nakitang kahirapan sa paligid. Kung tingin mo pinagaling ka, wala kang nakitang naramdaman na sakit. Kaya kung tingin mo sarili mo, katuwiran ng Diyos, tingnan mo ang kapwa mo. Matuwid yan. Mahalin mo ang kalaban mo, kaaway mo, upang ikaw ay anak ng tatay mo na sa langit. Wala kang makita na hindi ikaw. Yan ang kaharian ng Diyos, kapatid. Pero pag hindi natin natanggap na tayo binanal, kapatid, ang natanggap natin isang kutsarang banal na pag-aawa, paglunok mo ngayon, maya wala na. Ang specific objectives ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, tanggapin ang kasaganaan ng banal na pag-aawa at refleksyon ng buhay ng Diyos. Depende sa iyo. Hanggang sa makarating ka sa kapuspusan ni Kristo. Kaya ang ating ministry, for the perfecting of the saints, ay kasasakdan ng mga banal sa ministry upang sila maging minister hanggang sa marating natin ang kapuspusan ni Kristo Jesus. At nagsisimula yan sa pagkaunawa na tayo ay binanal. Walang binanal na hindi righteousness of God. Ang dalawang ito, sabay lumalago. Sabay lumalago sa buhay Kristiyano. Hanggang sa masabi niya, kapag nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Yan ang karya ng Diyos sa mundo. Father Almighty, great I am. Salamat sa pitsi-pitsi na aming natanggap at ipapangaral. Alam namin, maraming abundance of grace pa. Sana nga may panahon kami, ngunit Ama, hanggang dito lang muna at ang makikinig sa sinasabi mo. Daddy, Holy Spirit, we receive your abundance of grace and the gift of righteousness. We bless everyone tonight. At sa lahat pa ng makikinig at mag-replay ng video na ito, pinagpapalat namin sila sa pangalan ng aming buhay hanggang sila ay marating ang buhay na ito. Buhay Kristo na kapuspusan mo. Salamat. I give you back the glory and the dominion. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen. My angels, again, I dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Guys, I hope naintindihan ninyo. Ulitin ko. Sa karya ng Diyos, iba ang kaisipan. Iba ang pananalita. Iba ang action. In Him we live. In Him we move and have our being. For we are the offsprings of God. You are blessed. Totoo yan. I love you.